Kaya yan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain. Inanya ko po ang bawat isa na lahat po tumayo at tayo po ay sama-sama umawit. Awitin po natin ang sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for sanctuary for sanctuary for tayo na lang, Lord, sa lahat. Pagpuli ka namin, napasalamatan sa umaga nito, Panginoon Lord, na kami nagsama-sama narito ngayon, Panginoon Lord, para magpuri sa inyo, Panginoon, para makinig ng iyong salita, Panginoon Lord. Kami po sama-sama dito narito para po sa inyo, Panginoon Lord. At Lord, kami po nanalangin, Panginoon Lord, na pag-ingatan mo po ang mga pagpunta pa lang dito po sa iyong bahay sa bahan, Panginoon. Ikaw po kumilos sa bawat isa, Panginoon Lord, maging maayos ang praise and worship, ang aming service, Panginoon Lord. Ito po ang aming sa amin dahil sa Pangalan ni Jesus. Amen, amen. Bago pa patuloy umawit, basahin po natin sa mga awit 101 ang kanto po. Sabay-sabay po tayo. Umawit sa kalayakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Sama-sama po tayong patuloy na umawit. Savior, Redeemer, lifted me from the miry grave, Almighty, forever. I will never be the same as you made me. From the everlasting to the everlasting, God is always Savior, Redeemer, lifted me from the miry grave, Almighty, forever. I will never be the same as you made me. From the everlasting to the everlasting, the Father's holy Son. Come on, everybody! You live, you died, you rose again on high.
Sama-sama po tayo mag-sing. From the everlasting to the one God's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, come on. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Palakpakan mo naman ang Diyos naman. Tayo patuloy na alis sa Kanya. Patuloy magpupuri, magpo-worship sama-sama po. Ulitin po natin ang sama. Sometimes I feel your mercy with me. Should I stumble I'm caught in your grace. Everlasting, your light will show it all in space. Never ending, your glory goes beyond all things. My heart and my soul, I give you control. 'Cause of me, inside of you. Let justice and grace become my embrace. To love you, but inside of the thought of losing myself and bringing you praise. Everlasting, your light will shine with all their space. Never ending, your glory goes beyond all yeah, my heart and my soul, I give you control. Control me from the inside out. Let justice and
maaari na po tayong makaupo habang tayo po ay mananalangin. Lord, sa umaga po ito, maraming po salamat sa iyong biyaya sa aming buhay. Salamat sa isang malayang pagpupuri at pagsamba na Lord, ikaw ang karapat dapat na tumanggap ng papuri at walhati. Lord, sa umaga po ito, patuloy ka namin papurihan, pararangalan at itataas, Lord, sa pamamagitan, Lord, ng aming mga masasalamat. At patuloy po kaming dadalangin po sa iyo para po sa mga kahilingan ng aming mga kapatid. Sa umaga po ito, Lord, maraming salamat po sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon na iyong pinagkaloob po sa kanila kung paano po sila sinamahan, binabayan, pinagpala na mga nakaraang taon ng kanilang buhay ay muli ang iyong pagsama, muli ang iyong pangunguna, muli, Lord, ang iyong pagkilos sa kanilang buhay ay maranasan po nila. Kalingarin mo po muli sila, bigyan ng kalakasan, palaguin sa kanilang pananampalataya at ang kanilang buhay ay patuloy, Lord, na magamit mo po para po, Lord, sa kabutihan, kapurihan ng iyong pong pangalan. So, umaga po ito, kung meron mo po, Lord, na sa aming mga kapatid na nagdaos ng kanila pong anibersaryo ng kasal, dalangin ko po, Lord, tuloy mo pong pagpalain ang kanilang pagsasama. Lord, sa kanilang relasyon, Panginoon, patuloy mo po silang patatagin, palalimin, mas lalo pang maging matatag, mas lalo pang maging malalim ang kanilang pag-ibig. Sa anumang pagsubok, sa anumang mga hamon ng buhay, Lord, na sa kanilang pagsasama, idinadalangin ko po na sila ay maging matatag at ikaw ang maging sentro ng kanilang relasyon. Dalangin ko po, Lord, patuloy na ikaw yung magpala, ikaw yung magpalago, Lord, ng kanilang relasyon. At dalangin ko, Lord, ang iyong patuloy na pag-ibig siya manatiling bigis po nila. Na patuloy, Lord, na ikaw ang gumagabay, ikaw ang patuloy na nagpapatatag, Panginoon. Kalakip, Lord, ng mga pagpapala sa kanilang pagsasama. Gayun din po, Lord, maraming salamat sa mga panalangin na aming pong itinataas. Mga panalangin, Lord, na mga kahilingan, Panginoon, na alam po namin na ikaw lamang ang may kapangyarihan at may kakayahan na tumugon dahil ikaw ang aming Diyos na may hawak ng oras, panahon at pagkakataon. Maraming salamat po sa mga kahilingan, sa mga panalangin na iyong tinutugon sapagkat ikaw ay may pangako na sinabi mo po na sa sino mang tatawag sa iyong pangalan ay hindi mapapahiya. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pangako. At sa umaga po ito, Lord, kalakip na mga pasasalamat ay ang mga kahilingan aming itinataas. Kung meron man po rito kahilingan patungkol sa karamdaman, Panginoon, sino man yung nakakaranas ng karamdaman sa aming mga kapatid, sa kanilang pamilya, o maaaring kanilang kamag-anak, maaaring mga kaibigan o kakilala na kanilang dinadalangin. Itinataas ko po sila sa iyo at ang aking dalangin sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ay iparanas mo po ang kagalingan, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng iyong paghibos sa kanila, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Nadalangin ko, Lord, na pagalingin sila sa anumang uri ng karamdaman at muli maranasan nila ang panibagong sigla, Lord, ng kanilang pangangatawan upang muli, Lord, makapaglingkod po sa iyo. Lord, sa mga taong kanilang dinadalangin, ito po yung maging daan ng iyong pagpapagaling upang ikaw, Panginoon, ay kanilang kilalanin, upang ikaw, Lord, ay kanilang makilala, Panginoon, sa kanilang buhay. Sa umaga pong ito, kung meron man pong kahilingan patungkol sa mga suliranin, idinadalangin ko po, Panginoon, anuman yung mga kabigatan, anuman yung mga maaaring problema o mga pagsubok o mga bagay na pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Lord, hindi mo po pinahihintulot ang isang bagay na walang dahilan. Ikaw ang Diyos na nagtutulot ng mga bagay sa aming buhay, ng mga pagsubok, mga problema. Hindi para kami bagsak, kundi para kami
ay lalo pang patatagin sa aming pananampalataya. Hindi para kami ay iwan, kundi para mahayag ang iyong kapangyarihan. Dahil Lord, sa ganung mga bagay, ikaw po ang tanging naming aasahan. At tunay nga, sa ganung bagay, Panginoon, inihahayag mo po kung sino ka, kung gaano ka kapangyarihan, na ikaw ang Diyos na dapat kilalanin ng sino man. Sa umaga po ito, kung meron man po, Lord, kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, ikaw po ang magpuno sa pangangailangan ng aming mga kapatid. At huwag naman din po maging dahilan ng mga bagay nito upang hindi nila bigyan ng oras, upang hindi nila i-priority pa kailangan ng gawain. Ikaw ang una sa lahat. Ikaw ang unang kinikilala bago ang ano pa pang bagay. Dahil ikaw ang Diyos na nagkakaloob. Ikaw ang Diyos na nagpapalat. Kung kaya, Panginoon, dalangin ko po, Lord, sa iyong pagtugon ay makita nila ang iyong patuloy na kabutihan, na mula sa kabutihan ito ng iyong pagtugon sa kanilang mga pangailangan ay mas lalo pa silang mag-umigting, mas lalo pa silang mas maging malalim at magtalaga ng kanilang buhay sa iyo, na ikaw ang pangunahin sa lahat ng bagay, na sa kanilang buhay ikaw ang una sa lahat bago ang ano pa man. Pagpalain mo po, Lord, ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho. At dalangin ko po, Lord, ingatan mo rin po sila na huwag mahulog sa bitag ng kaaway, na mahumaling sa mundong ito, o mag-focus, Lord, sa mga bagay na kanilang pangangailangan. Dalangin ko, Lord, doon sa kanilang puso, kanilang pananampalataya, ay muli mo pong pasiglahin at muli mo pong ibalik, Panginoon, yung sigasig, yung alab, Panginoon, ng apoy ng pananampalataya na nasa kanilang puso. At Lord, dalangin ko po na ang kasipagan, ang kauhawan, Panginoon, sa pagdalo sa iyong mga gawain ay manatili sa puso ng bawat isa po sa kanila. Sa umaga po ito, Lord, kung meron mang panalangin patungkol sa relasyon, Panginoon, una ay relasyon po sa iyo, ng nais po nila ay patuloy na lumalim at lumago. Dalangin ko po, Lord, magpakahayag ka po sa kanila sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin ko po, Lord, na patuloy nilang pag-aralan, bulay-bulayin, gabi at araw yung mga salita. At upang, Lord, ang mga bagay po na ito ay aming sundin. Bigyan mo kami ng kauhawan. Ikaw po ang Diyos na naghahayag ng iyong katangian, ng iyong kapangyarihan, ng iyong plano sa pamamagitan ng iyong salita. Kung kaya, Panginoon, ang iyong salita ay aming buhay sa bawat araw, na huwag namin kakaligtaan ng iyong mga salita, pagkain ng aming mga espiritu at kaluluwa, Panginoon, na kung saan, Lord, kailangan po namin to upang kami ay lumakas at lumago sa aming pananampalataya. Lord, ihayag mo po ang iyong sarili sa amin. Hayaan mo po ng bawat isa ay humanap ng buong puso po sa iyo. Itulot mo po, Panginoon, ng aming puso, Panginoon. Ikaw ang pangunahing nasaing, Panginoon. At dalangin ko po, Lord, mula doon sa pagnanasa, ikaw ang Diyos na nangako na ikaw yung magbibigay ng kakayahan, Lord, sa amin upang magawa ang iyong kalooban. Sa umaga pong ito, sa aming, Lord, pagsamba at sa oras na ito, Panginoon, ng amin namang pag-aaral ng iyong salita, ihanda mo po ang bawat isa, ihanda mo po ang aming puso't isipan. Lord, ang mensahe na nais mong iparating, hindi lang namin mapakinggan. Ito po ay dapat naming ingatan sa aming puso, at mula doon sa aming puso, patuloy po naming alagaan, panghawakan, upang ang aming pananampalataya ay sumigla, upang aming makita ang landas na, Lord, pinapatahak mo po sa amin, ang landas ng katwiran, ang landas ng kabanalan, ang landas na nagmumula po sa iyo, upang kami ay gumawa para po, Lord, sa kapurihan ng iyong pangalan, sa ikalalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa. Marami pong salamat, O Diyos, sa umaga po ito. At maingat po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, paglalahati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen.
tayo po dadako sa ating mga announcements. Mamaya po sa RM San Isidro, 2 p.m. po doon, nakasupportahan po natin itong gawain doon. And sa darating na midweek service, prayer meeting sa February 6, speaker po natin si Mary Joy Toquero, our worship leader. Ako po ulit, and testimony, Crisita Basha, Asher, Brother Boy. Sa Sunday service naman po, ang ating speaker si Pastor Manny Castro, worship leader, Brother Reynan Lozada. Tithes and offering encouragement, Brother Ray Lozada, Asher, Brother Ray Acosta, and flower sponsor, Bourbon Family. Po sa darating po na February 22, ito po ang ating Dawn Watch prayer gathering. Ito po 5 a.m. po, nangyayang po ang bawat isa na bumalik po dito sa ating Dawn Watch. And also, we will have a special opening next Sunday for IRM and NCR District 1. In preparation for our church anniversary, we will have our one-day salary pledge, an act of thanksgiving and opportunity to honor God by giving one's day's income as a love offering for His work in our church. Harvest date will be announced soon. Okay, ayan po yung gawain na sa Aita Mission. Kahapon, ayan po ang video. Sumampalataya sa Panginoon. Sabi niya, pinipigkas ng labi. Ibig sabihin, mag-ibig lang po sa labi niyo. Naririnig ko lang na sumasagot kayo. At ang panalangin iyon ay pauspuso niyo pinapanalangin sa Diyos sa inyong pagsabay. Yun po ang tunay na pananampalataya sa Panginoon.
church po, workers po namin po, para dyan po sa ating mission. Also kung may may announcement po. Magandang umaga po sa ating pong lahat. God is good. And all the time? Yan. Una po, nagpapasalamat po ako una sa Panginoon. Ano po, yung gawain po sa Aita community ay nagtutuloy-tuloy po. Ikalawa po, nadagdagan pa ulit yung pinagawa po ng Panginoon. Ano po ito? Yung Aita Saturday service. Kasi instead of Sunday service, ginawa po natin Saturday service. Kasi pag Sunday po kasi naggagawa din po tayo sa Isidro, tapos dito po sa Manggahan. So nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, sa mga nakakasama po namin kapisanan, kababait, kalalakihan, kabataan, YMO, na ina-encourage po natin na kayo po ay makatuwang po dito po sa ipinagagawa po na ating Panginoon, dito po sa Barangay San Rafael, At yan nga po ay every Saturday, patuloy yan po na pagmimisyon. Since mamaya po yung message po na ating pastor ay akmang-akma dun po sa ating mga ginagawa po rito sa Montalban. Ikalawa po, yung Aita Community Barangay San Rafael Mission Point, meron po kami laging pinopost dito po. Sabi po dito, join us in making a difference through our mission for the Aita community, whether through giving or participation. Your support brings hope and transformation as we bless others. God's abundant blessing will overflow into our lives. Be a blessing today together. We can change lives. So ito po ay panawagan na kayo po ay hindi lamang po makatuwang po sa ating pong pagmimisyon, but then through our blessing na natatanggap po sa ating Panginoon, ay pwede rin po tayong maging kabahagi po, sa pagkakaloob, sa pagiging sponsor, sa ating pong Aita community. Alam niyo naman po, ang mission po, talagang pinagkakagastusan po yan. Amen? And yun po naman ay, sabi nga po, pag tayo po ay nagkakaloob sa gawain po ng Panginoon o nagbibigay o nagiging channel of blessing, ang pagpapala po hindi lamang po doble, triple pa ang balik po sa atin. Hindi na po financial, in all aspect of our lives, kung tayo po ay magiging kabahagi po rito sa ating pong Aita Community mission, ay napakalaking tulong po para ito po ay talagang patuloy ang magawa po dito po sa ating pong iglesia. Kaya maraming salamat po sa Panginoon at idalangin niyo po lagi kami. Napakahalaga po na meron pong nag-i-intercede. At ito pong gawain ito ay syempre maparangalan po ang Panginoon at makakilala po yung ating pong mga kapatiran po doon. Kahapon nga po kausap ni Pastor yung mga Aita na kung sino man yung gusto magpabaptismal, yung dedication ba? Kasi may mga bata po doon na hindi pa na baptize, tapos po yung mga ikinasal. So kami po ay nag-ano po sa kanila na yun po ay libre. Ibiiyaan po namin yun. Kasi alam naman po natin, pag nagkasal po ang kahit naman po sa sekta, talagang binibigyan po ng yan. Pero kami po, wala na po yan, sapagkat ito po ay isa rin pong bahagi sa aming pong ministeryo na palagi lang pinag-uusapan niya mag-asawa, pagka ganyan, hindi na natin pa kailangan pang mag-ano sa amin ng love gift. Ito po ay ministeryo po namin sa Panginoon para itong mga tao pong ito ay mapalapit kay Lord. So, yun po, pwedeng magiging Aita, community, San Rafael, kasalang Aita, kasalang Aita, and also yung pong dedication. Sinabi po namin sa kanila free, kaya sila po ay ngiting-ngiti. Sapagkat ang aasikasuhin na lang nila yung mga documents po nila. Diba, pag kinasal, sino mark, kung ano-ano, sa munisipyo, and then syempre yung sa dedication, ay mga ninong-ninang po nila. So yun po, purihin po ang Panginoon, parte pa rin po yan ng ministeryo po namin mag-asawa, kung kaya naman yung kanya pong lisensya ay
talagang consistent din na naano po namin, na-update. Ano po. Salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang papuri. Sa papuri, thank you po sa flower sponsor. Palakpakan po natin ang Akas na Panginoon. Okay, tayo po ngayon dadako na po sa ating message. Naiyak po lahat na ihanda ang ating mga puso sa pakikinig ng ating salita na dadalhin po ng ating Pastor Manny Castro. Okay, good morning po. Good morning po. Yan. So, salamat po sa Panginoon. Kahapon po, no, ay nakapunta tayo doon sa AITA. Actually, regular naman po natin schedule, no. So, meron na po tayong ano doon, no. Meron na tayong gawain ng pagsamba. Kahapon, ang ginawa ko po ay nag-share, no. Kasi dapat mas clear po sa kanila kung ano yung salvation, no? Ano yung kaligtasan. Dapat nagiging malinaw po sa isang tao yung kanya pong relasyon talaga sa Panginoon. Kasi ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos, tandaan po natin, ay muli pag-uugnay natin sa tao, sa Diyos. Without the gospel, no? Without sharing the Word of God, it is impossible na ang tao ay makabalik sa Diyos. Kasi ito po yung naging tulay. Ito po yung ginawa ng ating Panginoon. Na kung titignan natin, gusto natin tulungan yung tao, yes, pero hindi lang nananatiling gusto natin. Kailangan nating humakbang. Sabi nga po, without action, there is no equal reaction. Kapag hindi ka umaksyon, walang mangyayari, walang magaganap. Na kailangan talaga, hindi lang nananatiling gusto natin, yung kagustuhan natin, dapat nadadrive po yun ng ating paggawa. Kasi ang faith, may action po talaga yan. So, meron tayong gagawin talaga. At yun yung pinakamahalaga. Mahirap po, aabuti na tayo ng kamatayan. Doon pa natin gustong mag-soul winning, doon pa natin gustong maglingkod, imposible na po yun. Kasi hindi na natin may babalik yung panahon. Ito po yung panahon hanggat meron tayong oras, meron tayong lakas na gawin. Kasi alam nyo, hanggat hindi mo nasusimulan, hindi yan magtutuloy-tuloy. We have to start, sanayin natin ang ating sarili, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, every time po, ganun, may gathering na, talagang yun yung heart ko, na makapag-share, ng salita ng Diyos. Kasi, mga tao po yan nangangailangan ng kaligtasan. So, hindi mahirap pag-share ng salita ng Diyos. Napakadali po. Lalo-lalo na pag lagi mong ginagawa. So, we have to master it. Kailangan nating sanayin ang ating sarili. Kailangan nating i-push yung ating sarili. Kung sino yung mga tao i-win po natin. Kasi ang lahat ng training, ang lahat na katulad dito, meron tayong po sa ating IRM National. Yung pong alam na yan, may kinalaman yan sa kung ano yung gagawin ng church. Yung pong soul winning talaga and discipleship. Dahil po ngayon nakapokus yung ating national na binababa sa atin sa IRM. So, ang gagawin po natin, dahil ito naman ay pinag-aaralan na po natin, hindi natin siya ginawang isang diretsyon, kundi binilagay po natin true message, Pero yung challenges po na gagawin po natin, start po natin sa susunod na linggo. So babalik po tayo sa ginagawa po natin, kakaroon tayo ng yung prayer na gagawin po natin, prayer of 3. Gagawin po natin yun, yung reading the Bible, yung pagbabasa ng Biblia. Actually, hindi naman po kasi seasonal to Actually, dapat ito, regular po itong ginagawa ng isang Kristiyano. Kasi ito talaga yung gawain po natin Yung bagay na ito, ang soul winning ay
Hindi po yan optional. Ano? Yan po ay lifestyle ng isang totoong mananampalataya. Kasi ang totoong sumampalataya, hindi pwedeng hindi nagbumunga. Amen po ba? Okay. Kasi baka akala natin bunga lang pagbabago. Kasama po yun sa bunga. Pero yung soul winning ay isang napakagandang bunga ng isang mananampalataya. Kasi yun ang patunay na ikaw ay nag-grow sa iyong pananampalataya. Kasi na-i-apply mo, nagiging bahagi ka ng tinatawag na Great Commission na binatas po sa atin ng ating Panginoon. So, sa umaga pong ito, ating pong itutuloy-tuloy, yung ating pong mga message ay gagawin po natin, may matapos po natin to, ng isang beses lang. Kasi pag hinati po natin, medyo tatagal, ilan to baka abutin ng 2 buwan, So, mas maganda po, matapos po natin to na pag-aralan. So, ang ating pong pag-aralan, ano yung nakaraang pinag-aralan po natin? Ano po yun? Okay, tandaan nyo po, yung mga pinag-aralan natin. Dapat hindi yan hindi nawawala sa isip natin yan minsan kasi minensahe ko nung nakaraang tatanong ko nung parang nag-iisip pa kung ano yung okay, it's a matter of po natin, focus, lamnamin natin kung ano yung mga pinag-aaralan po natin. At yung mensahe, no urgency ng pangangailangan ng pagtawag ng Diyos, ng pagpupus ng Diyos po sa atin ay maramdaman po natin. Kailangan natin gumawa. Bawat isa po sa atin ay maging bahagi ng ganito pong gawain. Tuloy-tuloy po natin. Huwag tayong hihinto. Hindi ibig sabihin wala tayong ganitong challenge wala tayong gagawin. Hindi po. Yun po ay parte lang. Pag sinabing lifestyle, tuloy-tuloy na po yan sa buhay mo. Anytime, anywhere na meron kang makakausap, kaibigan, kapamilya, katrabaho, kapuso, yan. Ano pa? Katugang. Okay. So, yan. Yung pagkakataon na ibahagi natin sa kanila. Kasi ang tao, buhay ko ng tao, sabi sa Bible, parang aso, parang usok daw. Ayon po sa Biblia, na sa sandaling lumilitaw at pagdakay, naglalahok. Ibig sabihin yung buhay, napakadali lang talaga. Na mawala. Buhay ngayon, bukas ibabalita, patay na. So, ganun po pag namatay ang tao, sabi sa Biblia, itinakda sa Hebreo 11:27, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang haharapin na po ng tao, paghuhukom. Hindi na po siya makakarinig pa ng gospel. Ang hihintayin niya hukom. Kasi dito sa buhay, dito yung buhay niya po dito sa lupa, at yung pagkakataon na ilaan niya dito yung panahon niya na kilalanin ang Diyos. Sabi nga po, sa aklat ng Roma, na 10:17, na nag-uumpisa daw ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. At paano makikinig? Sabi niya kung walang nagbabalita o nagpapahayag. At paano mo may papahayag kung walang sinusugo? Kaya nga po, ito yung challenge po sa atin na bawat isa sa atin ay talagang pinupush po natin sa pag-iebanghelyo. Ito ba ay nagawa na natin? Ilan na po ba yung nawin natin? Kayo naman po yung makakapagbilang niyan sa sarili po natin. So, ibig sabihin, ilang taon ka ng Kristiyano, ilang tao na ba yung nabahaginan mo ng salita ng Diyos? Ilang tao na ba yung na-disciple mo? So, napakahalaga po niyan. Dapat meron tayong self-evaluation ng sarili po natin. Para yung ating pananampalataya, hindi tayo nananatili lang sa comfort zone, okay na ako, ligtas na ako. Hindi po gano'n ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, ang totoong Kristiyano, meron po yung dapat na love and, compassion. Gaya ng ating Panginoon. So sa umaga po ito po yung ating pag-aaralan. Kanina po nakita po natin, mga Aita, sinare po natin. Actually, nag-worship na po kami ito, Then,
I share the gospel doon sa mga kabataan, mga YMO po yun, yung iba dun eh. Tsaka mga nanay. So nakakatuwa kasi alam nyo yung interest nila sa salita ng Diyos. At noon eh, nakakatuwa. May uhaw sila pagdating sa salita ng Diyos, which is ng puso, nakakatuwa sa puso po natin. Okay, so actually swak na swak po ito sa ating pag-aaralan, na may kinalaman sa alab sa evangelism o pag-eebanghelyo. Kailangan ng isang Kristiyano mag-aalab po sa pag-eebanghelyo. Amen? Kasi bakit? Kasi yan po ang susi para ang tao ay, ibinagay ko kanina, makabalik sa piling ng Diyos. Dati hindi siya makabalik. Kasi bakit? Kasi yung kanyang paraan na abutin ng Diyos hindi sapat. Okay? Dahil kasi ang hinihingi ng kasalanan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero salamat sa ating Panginoong Hesus na siyang nagbigay solusyon. Salamat sa pag-ibig ng Diyos na nagbigay ng kanyang anak para tuparin. Para bigyang daan ng tao ay muli maiugnay sa Diyos pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. So dito po sa ating pag-aaralan, ating pong babasahin ang ating pong teksto. Dito po sa Acts o sulat po ng Gawa. Okay, Kapitulo 8, talatang 4 hanggang 8. So yung isa po, mamaya na po natin pabasahin yan, kasi napakahaba po niyan para makapagpatuloy na po tayo. And actually, dito naman po sa ating pag-aaralan, nakalagay po yung iba pong verse dyan. So unahin po natin basahin yung talata po, yung Acts 8, chapter 8, verse 4 to 8. Sige po, tayo po lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay. So, Gawa, Kapitulo 8, talatang 4 hanggang 8. O kaya po, sa bagay, ilang verse lang naman po yan. Siguro, basahin na po natin. Mabilis naman po akong magbasa. Dito po sa verse 4 to 8, ganito po ang binabanggit. Nangalat ang mga mananampalataya saan man sila makarating at ipinangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Sige po, punta po tayo sa 26 to 40. Ating pong basahin. Pagkatapos si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon pumunta kaagad sa timog sa daan ng tutungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya naparoon si Felipe sa darating naman ang isang Ethiopian eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o Reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Sabayan mo ang sasakyan iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ng Propeta Isaiah. Kaya tinanong niya ang eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano po mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinala sa patayan ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman
hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang may tatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sa sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe, lumusok silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa na malaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, pinangalan niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Caesarea. Pinagpala po lang doon sa kanyang mga salita. Tayo sumandaling manalangin, Lord. Sa umaga po ito sa aming pag-aaral, pagpalain mo po kami. Sa iyo po namin tinatalagang oras na ito sa pagkilos at pamumunan ng banal na Espiritu. Ihanda mo po ang aming puso't isipan at ang mga salita mo ay tanim mo po sa aming mga puso't isipan. Magsilbing kalakasan, magsilbing buhay po namin sa bawat araw upang sumunod po kami. Gawin po namin na may kahusayan, may kasipagan ang iyong ipinagagawa po sa amin na pagmiministeryo, pagbabahagi ng mabuting balita at pag-aalaga sa mga tao bilang Lord to God. Lord, sa iyong panawagan. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. Okay. So, salamat po sa bagong relo. Dalawa pa yung orasan dito, no? Meron ng, ang tawag dito? Ang tawag doon yung okay. Tsaka yung digital, no? Okay. So, salamat po. Ayan. So, kung ating binasa, makikita po natin dito kung ano yung ginawa ni Felipe. So, si Felipe po ay sumunod dun sa inuutos ng Panginoon. Okay. So, siya po ay nagpupunta sa ibang lugar para ano po, ipangaral yung salita. Ano po yung salita na rin? Yung mabuting balita. At doon, inutusan siya ng Diyos, no? Na doon sa isang eunuko na naglalakbay. Okay, yung eunuch po, yan po yung mga nagsisilbi sa ano po, no? Sa asawa ng hari. Okay. So, ang mga eunuch po, actually, ano po yan eh? Bali, ano po yan, sa kanilang tradisyon, ano? Sila ay, alam niyo yung kapon po yung mga yan. Alam niyo yung word na kapon? Yung pinakapon, di ba? Parang, ganun po sila. No? Kasi pag nagsilbi sa reyna, ganun po yung ginagawa eh. Para hindi sila matempt dun sa reyna. So, ganun po yan, yung mga eunuch. Pero sila yung inaasahan na tagapag-silbi ng reyna. So, ito pong eunuch na ito ay tagapagsilbi ng reyna po ng Ethiopia. Okay. So, nagkaroon siya ng interest doon sa aklat na kanyang binabasa. Anong particular aklat? Sa aklat niya, Isaiah. Inutusan si Felipe ng Diyos at sumabay siya dun sa karwahe at pinasakay siya ron. No, pinaliwanag niya at dahil ito yung utos ng Diyos, ginawa niya. Ano nangyari? Merong isang eunuchong sumampalataya. Ano? Pagkatapos niya manampalataya, nakakita agad ng tubig. Pwede na ba akong bautismuhan dito? Di ba? Okay, sabi niya, pwede naman kung ikaw ay sumasampalataya ng buong puso. O sumasampalataya ako. Kasi Jesus ay anak ng Diyos. So doon, lumusok sila, pinautismuhan niya. So makikita po natin dito na si Felipe ay may agarang pagsunod sa inuutos ng Diyos. Kasi alam niyo po, inuutos ng Diyos, hindi na dapat ipagpabukas yan. O, Lord, saka na.
No, may gagawin muna ako, tsaka ako nagagawin yung pinagagawa mo. Kailan mo natitiyak na mababalikan mo pa yung pinagagawa mo? Ano ho? Meron nang sinasabi sa Biblia na huwag mo sasabihin, pupunta ako sa lugar na ito at gagawin ko ganyan, ganito gagawin ko. Hindi ka nakatitiyak doon sa mangyayari. Ibig sabihin, yung mga panahon po natin, hindi natin tiyak. Tulad noon, sakada lang. Yan tanong, buhay ka pa ba noon doon sa sakada lang? Baka naman nauna ka pa. No? So, ito po yung napakahalaga na sa bawat atas ng Diyos ay naroon yung agarang pagtugon. So sabi niya rito, gaya ni Felipe o ni Philip, ang isang evangelist o evangelista na punong-puno ng pagnanasa para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Siya ay nagpunta sa Samaria at nagbigay ng mensahe ng kaligtasan kung saan maraming tao ang naniwala at nabautismuhan. So pagpunta pa lang niya doon, marami ng tao. Kasi may mga nangyari. Ang tawag po natin yung signs and wonders. Dahil totoo yung pagsunod ni Felipe, kasama mo ang Diyos. Sabi naman ni Lord, nung inutusan sila, di ba? Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa kahuli-hulihan ng mundo. Kaya nga sa ating pagbiministeryo, sino yung sumasama po sa atin? Yung Holy Spirit. Nagkakaroon doon sa panahon nila, nagkaroon ng signs and wonders. Kasi bakit? Kasi itong mga tao na to, hindi talaga ito naniniwala sa Diyos Pero may nakita silang mga nangyari, naganap, nahimula, nagkaroon sila ng interes at nakinig sila at sila inanampalataya. At pagkatapos nun, inutusan naman siya para papunta doon sa Eunuco. So makikita natin na ang karakter ni Felipe ay napakaganda, siya ay masunurin sa inaatas. Meron po bang nag-question po ba si Philip? Hindi po. Okay. Alam niyo ang pinaka-problema minsan sa pag inutos na tayo ni Lord? Mas marami pa tayong question kaysa sa pagsunod. Kasi sa totoo lang, kapag ang tao, maraming question, maraming alibay, ayaw mo talaga sumunod. That's the reality. Kasi kung gusto mo sumunod, magiging available ka. Hindi magiging problema kung ano man yung mga tawag dito, conflict. Minsan kasi yung conflict, kinakaroon natin masyado, hindi naman talaga conflict, gagawin natin conflict. Okay, ano nangyayari? Nasasanay tayo sa ganung bagay at ang nagsasaper ay hindi napakahalaga na atas sa atin na siya ang pinakapangunahing dapat natin ginagawa is to share the gospel. Sabi niya dito, ang halimbawa ni Philip ay nagpapakita ng tunay na pagnanasa na magbahagi ng ebanghelyo sa lahat ng tao anuman ang kanilang estado sa buhay. So may mga ordinaryong taong binahaginan ni Felipe ng salita ng Diyos. Pero makikita po natin, meron ding taong espesyal kasi yung Eunuco, ano po yan meron ng ranking yan, may kinikilala na po yan. Pag ikaw ay tagapaglingkod ng reyna, parang opisyal, na kinikilala. Okay. So, ibig sabihin, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, walang pinipili talaga ang Diyos. Lahat, ay nais ng Diyos na maligtas. Yan man ay mahirap, yan man ay mayaman, yan man ay aral, edukado, yan man ay hindi aral, yan man ay isang taong professional, yan man ay isang taong, alam niyo yun, yung sanggano, yung tinatawag natin, kasi sa Bible may tinatawag na barbaric o mga barbarian. Okay, kung ikakapit natin sa panahon niya yung mga barbarian, yung mga kantoboy na mga barbado. Sa panahon natin, ganyan yung katumbas niyan, yung mga kanto boys. Okay, sabihin, lahat ng mga tao dapat ay mabahaginan ng salita ng Diyos at kailangan natin itong gawin para po sa kanilang kaligtasan. Sabi niya dito, ang pag-ebanghelyo ay tulay na nagdadala ng mga tao mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay hindi lamang utos kundi isang tawag, isang apoy na nagsisilbi gabay sa atin at nag-udyok upang tayo ay kumilos.
Kasi ang buhay po kasi natin bilang mga mananampalataya, dapat nakapattern po doon sa pinagagawa ng Panginoon eh. Ano ho? Ang pagiging Kristiyano po ay hindi ho nakatuon sa ating sarili. Ang pagiging Kristiyano po natin ay dapat nakatuon sa Panginoon. Kasi kung ang pagiging Kristiyano mo nakatuon sa iyong sarili, mauubos lang yung oras mo sa iyong sarili. Mauubos lang ang oras mo sa gusto mong gawin. Mauubos lang ang oras mo sa maling sistema, maling bagay na iyong pinipili. Na yung pinakamahalaga, makakalimutan. Ano ho? So, hindi dapat ganon. Dapat baguhin natin yung ating mga kaisipan, itama natin yung dapat itama sa buhay po natin. Kasi or else, hindi natin magagawa yung pinagagawa ng Panginoon. Ano po? Kailangan may hakbang tayo. Kailangan, pag may mga tao tayong nakita na nangangailangan ng kaligtasan, share the gospel. Ano? Hindi na kailangan mo pang tumawag ng backup. Tawagin natin si pastor. Okay. So wala namang problema kung tatawagin niyo po ako. Pero ang nangyayari lang po lang, hindi kayo masasanay. Dapat ang isang Kristiyano kapag may opportunity, grab the opportunity na ikaw yung magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil hindi lang naman si pastor ang tinawag po tayo lahat. Okay, so napakagandang makita ng bawat miyembro ng simbahan ay talagang merong desire, meron talagang pagnanasa na ibahagi yung salita ng Diyos sa kanyang kapwa. Ano ho? Kasi hindi po natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao. Maaaring nakangiti yan, pero yun pala magpapakamatay na pala yan dahil sa problema niya. Di ba? May mga ganun mga tao. Ano ho? Kaya, napakahalaga. Ano ho? Yung maibahagi po natin sa kanila yung mabuting balita. Sabi niya dito, handa ka na bang maging mensahero ng buhay sa iyong paligid? No, nakaredy na daw po ba tayo na maging mensahero? Sabihin, magbahagi ng salita ng Diyos sa ating mga nasa paligid po natin o mga taong kakilala po natin. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi lamang para sa mga pastor o misyonaryo. Okay, ito ay para sa bawat mananampalataya na nakatagpo ng nagbabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo. Okay, hindi mo nagbabaga po yan, no? Tingin ko, yan po ay typographical, error, So, bawat mananampalataya na nakatagpo ng nagbabagang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Okay. So, reason, sabi niya po rito, tingnan po natin yung mga dahilan. Bakit ba hindi na-involve sa evangelism? Reason, okay. Reason why people don't get involved in evangelism. Ano yung una? Fear of rejection. Maraming tao ang natatakot na ma-reject o matawanan kapag nagsimula silang magbahagi ng kanilang pananampalataya. Okay. So, ito ba yung kinakatakutan natin, fear of rejection? Ano ba yung dahilan? Bakit hindi natin mabahagi sa kanila yung salita ng Diyos? Okay, sabi ko nga po kung ibabahagi mo ay mabutit makakapagligtas, gagawin mo ba? Okay, halimbawa ganito. Kung ang isang bahay ay nag-uumpisa ng nasusunog, at alam mo merong tao doon sa loob. Sabihin, nakikita mo na yung apoy. Diba? Ikaw ba, gusto mo ba silang iligtas? Yung mga tao na yun na natutulog doon sa loob ng bahay, na nakikita mo, meron ng apoy yung bahay po nila. Ikaw, kung tatanungin kita, gusto mo ba silang iligtas? Walang magliligtas dito Wala sumasagot Ulitin ko yung tanong. Halimbawa, nakita mo isang bahay, nagkakaroon siya ng apoy, May natutulog doon sa loob, pamilya. Ngayon, ikaw yung nakakita sa ganun pagkakataon. Ikaw, gusto mo ba silang iligtas?
Gusto mo ba silang maligtas o gusto mo silang malitsyon? Ano yung magiging sagot mo? Tingin ko kahit hindi mo yung kapitbahay, baka napadaan ka lang, kakatukin mo yan kasi bakit? Gusto mo kasi silang maligtas. Okay. At yung pagaligtasan, yan ba ay kailangang ipagpaliban? Yan ba ay kailangang ipagpabukas? Subukan mo na yung nasusunog na ay bukas babalikan mo na lang sa ako na lang sasabihin. O pagdating mo, ano na yan, tostado na. Tostado na yan, sunog na yan. Wala yung pinagkaiba sa kaligtasan. Ang kaligtasan, gusto mong iligtas sila. Pero bakit mo kailangan ipagpabukas kung meron man ng pagkakataon? Bakit ahantayin mo yung panahon na wala ka nang magagawa, huli na ang lahat, doon mo gusto mag-share. Ganun din po yan, walang pinagkaiba doon. Dahil yung oras na pagkakataon na yon na hindi mo ginrap, hindi mo ginawa, yun yung magiging dahilan para yung tao yung magpahama. So, huwag tayong matakot. Ano ba kinakatakot natin? I-reject tayo? Alam niyo mga kapatid, ang tagal mo na po nag-share. Mula nung kabataan ko po, kasi nakakilala po ako, 17 years old po ako, nakakilala. 17 years old, nung ako'y makakilala, nag-desire ako makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kasi nakita na ko yung urgency. Kailangan ng tao to. Kailangan ng tao marinig. So, wala akong formal na training. Nag-training ako sa sarili ko. Hinalam ko yung mga verse, minemorize ko. Kasi bakit? Kapag kasi gusto mong gawin, meron kang gagawing hakbang. Tama po ba? Yung gusto mo lang, pero wala kang ginagawa, hindi mo talaga gusto yun. Kasi yung taong gusto, merong ginagawang paraan. Merong ginagawang paghakbang, merong ginagawang pag-aksyon para mangyari yung kanya gusto. So pag sinabi, ay gusto ko po talaga eh. Gusto ko po talaga. Lumipas na ang 2 taon, gusto mo pa rin. Di ba? 4 na taon, ay basta gusto ko po talaga mag-share. Isipin mo yung buhay mo. Di ba gusto mo mag-share? Ilang taon ka na gustong mag-share? Ilan na yung nawin mo? Di ba? Kasi mahirap po yung gusto lang natin, pero walang matakbang. So, sa akin po pag-share, ang alam ko lang, kailangan kong ibalita ito. Wala akong pakialam kahit i-reject niya ako o sino man yung tao na yan. Hindi ko po iniisip yun eh. Kasi iniisip ko yung pinagagawa ni Lord. Pero alam nyo, sa biyaya ng Diyos, sa tagal-tagal ko na nag-share, hindi po ako nare-reject. Yung tatanggihan ako ng tao, never ko po yung kahit na ho ibang paniniwala, nagkakaroon sila ng interest. Bakit? Kasi may kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kapag sinyer po natin, hindi ikaw yung gumagawa, daluyan ka lang. Magpagamit ka kay Lord. Hindi yung galing mo maniniwala yung tao. Kahit anong husay mo, kahit napakatindi pa ng training mo, kapag ang banal na espiritu hindi kumilos sa tao, hindi siya tatanggap sa Panginoon. Pero dahil may pangako na kapag ikaw ay nagbahagi ng salita ng Diyos, pinadaloy lang sa iyo ang Holy Spirit kumakausap doon sa mismong tao na iyong binabahaginan. Ibig sabihin, huwag kang matakot. Yung rejection kasi, takot mo yan eh. Di ba? Okay. So, kung i-reject ka niya, wala kang problema. Di ba? I-reject ka niya. Basta importante yung buhay na nadala mo. Inalok mo yung buhay. Hindi ka matayag na inaalok mo. Di ba? Minsan ka sa punerarya, di ba? Ang hindi mo mag-alok eh. St. Peter. Di ba? Pampatay yun eh. Di ba? Eager ka ka, training ako. Di ba? St. Peter. Ang iaalok mo, kabaong. Di ba? Okay. Pero dito, iaalok mo ano? Hindi kabaong. Buhay na walang hanggan. Di ba? Na kailangan ng tao. Ano po? So, kung tayo matakot, gawin lang natin. Gawin natin. Hindi kailangan marami tayong alam. Hindi kailangan maraming training. Ano ho? Kasi kahit anong gawin natin training dito, wala rin tayong mapagpala. Kahit pinakadalas pang training, ang kailangan natin action. Gawin po natin. Ano pa makita natin? Ang takot na pag-usapan o pagtawanan ng iba ay nagiging sanhi ng pag-iwas sa evangelism. Lalo na kung mayroong pagtutol
sa mga paniniwala tungkol sa relihiyon. Okay. So, ay matakot yan. Mga tao, may kanya-kanyang paniniwala. Pero alam niyo po, ako, sa karanasan ko, na never ko pang nangyari po sa akin yan. Ako, ang tagal ko na nagsishare. Kasi, ang alam ko lang, share ko yung gospel. Tsaka ako, hindi ako nakikipagdebate. Basta ang pakay ko lang sa kanya, ibahagi ko sa kanya salita ng Diyos. Kung makikipagdebate siya, sabihin ko, kapatid, iyan ko muna yung sa'yo. Saka na natin pag-usapan yan. Okay. So, ganoon lang po. Ano pa po yung makita na? Lack of confidence. Una, fear of rejection, lack of confidence, or knowledge. Ang ilang tao hindi komportable o kulang sa kaalaman upang ipaliwanag ang ebanghelyo. Okay. Nang maayos. So sa atin naman, kung titignan po natin, kulang pa ba tayo ng kaalaman? Kulang pa ba yung ating training? Over na po tayo. Alam niyo kung nag-aral po tayo, kung nag-aaral lang tayo, halimbawa yung training pinag-aralan natin yan, pag mag-a-apply tayo, overqualified na tayo. Alam niyo yun? Kasi bakit? Sobra-sobra na yun mo eh, credential mo eh. At dami mo na palang hindi ka dapat dito sa trabaho na to. Kasi bakit? Ang dami mo na palang achieve eh. Ano? So, kung tutuusin, pagdating sa trabaho, overqualified na tayo eh. Diba? Kasi sa dami ng training. Ang kailangan lang po natin ay pagkilos po natin. Dapat po ang bawat isa, ang bawat kapatiran, nakikisa. Hindi pwedeng, katulad ng mga nakaraan. Ito yung ano ng church natin. Pero pagdating nung actual, wala tayong dinadala eh. Ilan lang yung tao. Ang dala-dala nyo lang, sarili nyo. Eh, ano nangyari doon sa ginawa natin? So, gano'n, no? Kaya pinagtrabaho po natin yan. Bawat isa, meron tayo talagang dadalhin. Ano? It's a matter of desire. Ano? Kung gusto natin, mangyayari yan, may paraan ng Diyos. Sabi niya, pagka ginusto mo, nakita ng Diyos sa puso mo, tutong pa rin ng Diyos sa buhay ko. Nga lang kasi, minsan di nakikita ng Diyos. Itong anak ko na ito, wala namang diserto na iligtas yung kanyang kapwa. Diba? Hindi ka nag-i-involve dun sa ano. Kasi pag nag-involve ka, meron ka talagang gagawin. Meron ka talagang taong tumulin. Ako hindi ako naniniwala, wala kayong mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak. Ano po yun? Wala ko ba kayo? Kayo po ba? Ulila! Ulilang lubos na wala nang ano. Posible po yun. Lagi po tayong merong taong kapitbahay, kaibigan, kakilala. Hindi lang tayo namumove nung love and compassion. It's a matter of love and compassion sa ibang tao. Kasi kapag meron ka nung nararamdaman ni Kristo, hindi yung kikilos po sa iyo. Hanggat hindi mo nararamdaman yun, magiging kampante ka. Mas mahirap po yung nauubos yung oras natin sa mundo, sa mga pangangailangan natin. Kakainin talaga yung oras natin yan. Trabaho, kakainin talaga yung oras natin yan. Yung mga pagkakaabalahan natin, kakainin yung oras natin yan. Pag-aaral, career, ginagawa natin. Kapag hindi mo binigyan talaga ng panahon at hindi ka nag-focus doon, hindi mo siya magagawa. Mauubos lang yung oras mo, paikot-ikot lang. Pero darating panahon, nakikita mo sa sarili mo, hindi ka nagbubunga. Anong dahilan? Hindi kasalanan ng Diyos. Hindi ka kasi tumugon doon sa panawagan ng Diyos. Gaya ni Felipe, automatic si Felipe, ang bilis na aksyon. Inutos ng Panginoon, andun yung response. Kasi, kailangan eh. Ano? Kailangan natin. Kasi, sinama tayo ng Diyos doon sa pagliligtas sa mga tao. Tayo yung kanyang mga agent dito. Tayo yung kanyang gagamitin. Tayo yung mga tinitraining ni Lord. Tayo yung mga sundalo ni Lord. Tayo yung kanyang mga anak sa kanyang kaharian na gagamitin ng Panginoon para palawakin yung kanyang kaharian dito po sa lupa. So, sa training, hindi tayo kulang. Application, ang pinakakulang po natin. So, ang application, dapat lagi natin tatandaan, ang evangelism ay lifestyle. Hindi siya pinagpipilian pa kung gagawin mo o hindi. Automatic yan. Pag ikaw nakakilala sa Panginoon, kasama ka na gagamitin ng Panginoon. Sabi niya dito, kung hindi nila nararamdaman na handa sila
handa sila magbahagi ng kanilang pananampalataya, maaaring magpatubili silang magsimula. Okay. Tsaka yan po, pinag-pray po yan. Hello? Pinag-pray. Diba? Ano ba yung pagkakaiba mo sa ibang nakakapag-share? Kung ikaw hindi nakakapag-share? Special ba sila? Meron ba silang special ability? No. Tandaan po natin, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay biyaya ng Diyos po din sa atin na ninanasan natin, gusto nating magawa. Na kung nakita ng Diyos na uma-action ka, pasasaganahin ng Diyos yung biyaya ng kakayahan. Pasasaganahin ng Diyos yung katapangan. Pasasaganahin ng Diyos yung nararamdaman mo pag-ibig sa iyong kapwa. Pero kapag hindi yan yung sentro ng puso mo, iba yung laman ng puso mo, iba yung gagawin mo. Kasi sa totoo lang po, ganito sa tao, ang pinagbabatayan natin sa ating buhay, kung ano yung ginagawa po natin araw-araw, it's a matter na kung ano yung laman ng puso natin. Hindi ako naniniwala naman po ng puso to, pero hindi mo siya unahin. Imposible po yun. Ang bagay na naman ng puso natin ang siya nagiging pangunahin na ating ginagawa sa ating buhay. Dahil ang sentro ng ating pagkatao yung ating puso. Kaya nga tingnan nyo nung nagpakilala si Lord, ang pananampalataya niya, gusto ng Lord, na manampalataya ka ng buong puso. Ano ba dahilan? Kasi ang kontrol ng mga katawan po natin ay nag-uumpisa sa ating puso. Na kung ano ang laman ng ating puso, yun talaga yung laman, yan